nga ba ang financial statements? Para saan ba to? Kailangan natin maintindihan kung bakit mahalaga ito sa field ng finance. Hindi lang ng company, kung hindi pati na rin sa sarili nating buhay. Didiscuss rin natin kung paano ma-apply sa personal finances and paano nga ba natin magagamit ang pag-handle ng finances para mas yumaman. Aalamin natin yan kaya keep on watching. Ano nga ba ang mga financial statements? Ito ay written records ng company or individuals kung saan makikita mo ang status and current performance ng business nito. Ang financial statements ay nagbibigay ng iba't ibang impormasyon na mahalaga para sa mga users at magbabasa nito. Tulad ng owners, management, investors, lenders, government, and others. Ginagamit ito para sa decision making, compliance with government agencies, and para ma-evaluate ang financial health and potential to earn ng business. Types of financial statements. First is balance sheet. Dito makikita ang mga economic resources ng business or tinatawag na assets. Ito ang mga pag-aari ng business na makakapag-provide ng future economic benefits. Dito makikita ang records ng mga resources tulad ng cash, accounts receivable, inventory, and mga capital investments tulad ng vehicles, machineries, computer equipments, and others. Sa balance sheet din makikita ang mga obligations na need bayaran to other parties or tinatawag na liabilities. Ang mga liabilities ay nag-i-incur kung meron tayong mga creditors, either pag pinag-loan tayo ng pera or pinayagan tayo mag-purchase an account. Or in short, ang liabilities ay utang natin sa iba. Ang isa pa na makikita natin sa balance sheet ay ang owner's share in the business after deducting all the liabilities, which is capital or equity. Ang main focus ng balance sheet ay ang pagbibigay ng impormasyon kung ano ang mga resources na meron ng business at sino nga ba ang mga nagmamay-ari nito. Dito rin umiikot ang accounting equation na assets equals liabilities plus equity. Kung ikaw ang owner ng business, mahalaga na malaman mo kung anong resources ang meron ka at magagamit mo para maka-generate ng revenue. At alin pa ba ang mga obligasyon na need mo mabayaran para makita mo rin magkano ba talaga ang ownership mo sa business or gaano karami na ang capital mo. Makikita mo lahat yan sa balance sheet. Ang susunod na financial statement ay ang income statement. Sa income statement, makikita ang revenue accounts and expense accounts ng business. Dito mo rin makikita kung nag-earn ng income ang business pag mas mataas ang revenues sa expenses or nag-i-incur na ng losses pag mas mataas ang expenses sa revenues. Mahalaga na makita mo kung ano ang financial performance ng business mo at kung saan ka mag-a-adjust. Kung paano mo mapapataas ang revenues ng business or kung kailangan ba mag-cut sa unnecessary expenses. Ito ang sample ng isang income statement. Nakalista dito ang revenues for the period, pati ang mga naging expenses for the period. Ang sunod na financial statement ay ang statement of cash flows. Sa financial statement na ito, makikita ang movement ng cash kung saan ang galing at saan ginamit. Depende rin sa type ng activity. Sa operating activities, makikita ang movement ng cash sa current assets and current liabilities. Pwede mo ma-measure dito ang liquidity ng isang business sa pag-generate ng cash through operations. Sa investing activities, makikita ang movement ng non-current assets or long-term investments. Makikita dito ang pag-expand ng business in services or capabilities dahil sa mga capital investments nito. And financing activities. Dito naman makikita ang movement sa mga long-term liabilities
and capital contributions. Kung naglo-loan sa bank ang business, or may mga additional capital infusion from the owners or shareholders. So may idea na kayo about sa financial statements. Ngayon, paano naman natin yan ma-apply sa ating mga buhay? Gustuhin man natin o hindi, part ng buhay natin ang finances. Kaya ito ang ilang guides kung paano i-handle ang iyong finances. Tignan natin ang different types of spending methods. Ang pinakamahalaga na asset na meron ka ay ang sarili mo and ang oras mo. Literal na katawan ang puhunan. Gagamitin mo ang oras mo para magtrabaho, kaya meron kang revenue, which is your salary, and additional assets na nakukuha, which is cash. Meron ka rin expenses, mga essential needs, and other expenses. Kung mas mataas ang expenses mo sa revenues, mag-i-incur ka ng liabilities na need mo mabayaran gamit ang iyong cash. Kailangan mo mapunta sa level kung saan nababayaran mo ang liabilities mo by limiting your expenses or increasing your revenues. Pag nasettle mo na mga liabilities mo, mas free ka na gamitin ang iyong cash sa ibang bagay. Second, mas mataas na ang revenues mo kaysa sa expenses mo. Ito naman, nakakaipon ka na ng cash. Although mga binibili mo ay mga non-essential items na either nag-i-incur ng liabilities or dumadagdag sa expenses. Okay, walang masama na enjoyin ng buhay. Gumala, magbakasyon, magparty, or bumili ng mamahaling gamit. Basta maging aware lang din kayo na responsibility nyo pa rin ang finances nyo. Ang effect ng mga ito, mas maliit ang natitira sa income na nakukuha mo, and eventually, maaari na naman magpantay ang total revenues sa expenses. Third is, mas mataas na ang revenues sa expenses mo. Ang naisip mo, gagamitin mo ang pera na naipon para mag-open ng business or other investments. Ang epekto, tumaas lalo ang revenues mo na nakukuha, hanggang lumaki ang gap nito sa expenses. At this point, malaki na ang kinikita mo. At kung umabot pa yan sa point na sobrang taas, hindi mo na rin kailangan magtrabaho para sa'yo lang ang lahat ng oras mo. Ngayon, pwedeng-pwede ka na gumala, bumili ng mamahaling mga gamit, magparty kasama mga tropa mo, magbakasyon habang buhay kung gusto mo. Enjoyin mo na kasi financially capable ka na. Kahit tumaas na expenses mo, basta kayang-kaya pa rin i-cover ng revenues mo. Basta, tandaan lang, at any point in time, pwede magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay natin na may malaking epekto sa finances, either maganda or hindi. Kaya kailangan pa rin talaga maging responsible and stay humble kung ano man ang current status mo ngayon. So nakita nyo na ang different types of spending methods. Hopefully, kung ano man ang status ng finances nyo ngayon, ay maayos nyo rin and ma-achieve nyo ang mga goals and dreams nyo. Please subscribe kung nakatulong sa inyo ang video. Comment down below if you want to share your stories or ideas. Wishing you all the best. Salamat and good luck sa inyo.